Magandang araw, kamusta? Ayan at napakaganda nga ng panahon at napakainit kaya inilabas ko na nga muna itong aking mga nilaban kahapon at hindi na nga sila natuyo agad at late ko na nga rin talaga sila naisampay. Na-excuse na nga lang po muna dito sa aming harapan na talaga namang medyo makalat kasi dito nga namin inilalagay yung mga kahoy na gagamitin pa nga natin sa mga balak pa natin gawing DIY. At etong labas talaga yung gustong gusto kong magawa na rin kasi hindi na rin talaga siya magandang tignan kaya naman sisipagan ko pa ng mga 10 beses para naman matupad na nga rin natin yan. Anyway, dahil Tuesday ngayon, meron na ngang pasok si Bal, kaya naman eto, magpa-plancha na nga muna ako ng uniform na susuotin niya at eto nga yung kauna-unahang magsusuot nga siya ng ganto. Hindi kasi talaga sanay si Bal na magsuot ng mga ganitong may kwelyo, tapos meron pa ngang doble, kaya naman pinasuot ko na muna sa kanya yan ng ilang beses para malaman ko kung mag-o-okay nga sa kanya. Buti na nga lang talaga kanina ay pumayag na siya at parang feel na feel pa nga niya na ganito nga yung suot niya. Siguro kasi nakikita na nga niya sa ibang classmate niya na nakaganito na rin. Pag-uwi ko naman ng bahay, nag-prepare na nga ako dyan ng ibibake ko kasi nakalimutan ko nga na meron nga pala akong biniling saging kaya naman ayan, medyo nabulok na siya at para naman hindi masayang ay gagawin ko nga siyang banana cake. At pangungunahan ko na nga kayo, medyo nang hinayang kasi ako dito sa saging at 4 na piraso lang talaga dapat yung kailangan pero dahil sayang nga ay inilagay ko na nga rin siyang lahat. Di ko lang sure kung dahil nga napasobra ako ng lagay ng saging kasi nag-adjust din naman ako ng mga ibang ingredients. Kaya lang ayon, siguro hindi ko natansya yung size kaya naman medyo hindi nga siya naging banana bread. Anyway, ayan, naghahanda na nga ako dyan ng mga ingredients na gagamitin ko dito sa aking ibebake at panoorin nyo na nga lang to hanggang dulo para makita nyo kung anong nangyari nga dito sa aking niluluto. Wala po akong sariling ingredients at ginagaya ko nga lang yung mga napapanood ko. Tapos ayan, dahil medyo marami nga to ay dito ko na nga lang siya ibinake sa malaking pan. Hindi ko na nga sana siya lalagyan ng kahit anong toppings kaya lang naalala ko meron nga pala akong natirang chocolate dito sa ref kaya inilagay ko na rin. Dahil medyo may kalakihan nga to at para magamit na nga rin tong oven ko ay dito ko na nga lang muna siya isinalang kay Red. Maganda naman yung itsura niya at medyo crunchy nga rin itong pinaka-top na gustong gusto ko. Kaya lang, eto nga, tignan nyo naman kung ano nga yung naging itsura niya sa loob. Hindi nga banana bread yung kinalabasan niya kung hindi naging banana pudding. Di ko nga sure kung napasobra talaga ako ng lagay ng saging or na-overmix ko siya kasi pareho din naman yung lasa kaya lang syempre yung texture niya ay iba. Sarap din naman siya pero hindi nga ito yung aking inaasahan but anyway, kakainin pa rin naman natin yan para hindi nga masayang. Anyway, sa mga nagsasuggest po pala kahapon na ibuo na ng kulay brown itong aming hagdan maraming salamat po at medyo pag-iisipan nga po natin yan. Balak po kasi kaming gawin dito kapag nalis na nga yung Christmas tree at yun nga yung salamin at kulay brown nga din po yun. Tapos dito naman sa ating TV rack ay meron nga tayong panel dyan at ibabalik nga natin yung dating nakalagay dyan at kulay brown din nga po yun. Tapos yung bawat steps nga po nitong ating hagdan ay balak nga namin lagyan ng binil at kulay brown nga po yun. Kaya naman kung magkakaganon ay medyo masusobrahan na nga tayo sa ganung kulay at baka dumilim na. Pero sobrang na-appreciate po namin yung palagi yung pagbibigay ng idea para mapaganda pa nga itong ating munting tahanan at salamat din po sa palagi yung pag-aabang sa mga ginagawa at gagawin pa nga nating mga DIY. Pero sa ngayon ay eto na nga lang po muna ulit for today's mini vlog. At ayun lang, salamat!